Ayan mga paps, another customer. So ang issue nito, naka-welding na lang kanyang kickstart. Ayan. So yung kanyang pagka-welding natanggal. So ang problema niya, masyadong dikit sa crankcase. Ang hindi mo kasi pwedeng i-welding ng nakakabit ang crankcase, masisira ang oil seal. Yan, maluluto ito. Kaya kailangan natin tanggalin yung crankcase, tapos doon natin i-assemble. Ang gagawin natin, ibabalik natin sa original. Ang mangyayari, ito, papalitan na natin ito mga paps. Ito na ang kakabit natin. So, nakaganyan dyan. Yan. Ganyan. So, ang mangyayari nito, i-weldingan natin ang paatras. Kailangan lutong-luto. Magdadagdag tayo ng ganyang kahaba, tapos gagawa natin ng ngipin. Siyempre naka backplash, tatakpan natin ito paikot dyan. Ito lang ilalabas natin shafting, hindi naman natin matatanggal yan, no? Kasi nasa loob. Kaya mangyari, takpan natin to. May panakip ako, tatakpan natin yan para pag nag-welding tayo, yung mga bakal-bakal na pino, nag-grinder tayo, naglagay tayo ng ngipin, is hindi papasok sa loob. Okay, yun lang ang pinaka-importante. Huwag makapasok yung mga pinag-grinderan kasi magkakaroon yan. Yung kanyang mga ngipin ng gear at saka piston ay magkakaroon ng mga sugat dahil sa mga pino. Pero babara naman yan dito sa filter, pero kailangan safe pa rin. Okay, update ko na lang kayo mga paps sa mangyayari at ibabalik natin ito sa original. Kawawa naman yung may-ari. Nakakailang pa-welding na siya. Ganun at ganun pa rin. Okay. Para pag nagpalit siya ng kicker, bibili lang siya ng kicker tapos ikaklamp na lang niya. So gagawin natin, ibabalik natin ito sa stock. Okay, let's go. And mga paps, sa update lang. So nasingitan tayo ng mga gawang ibang motor. So ang dinugtong natin ay mga mahigit 1 cm. Ayan o. Welding niya na. So nilalagyan ko na ng ngipin. Tinanggal ko yung clutch hub kasi nahirapan ako maglagay ng ngipin. Hindi naman natin makalas ng buo yan kasi nakasa loob ng crankcase. Okay, lagay tayong ngipin. Okay, let's go. Ayan mga paps, natagalan tayo kasi nagkabit ako ng passing light. So ang problema sa passing light natin, yung kanyang supply sa busina is negative. So kailangan kasi natin positive para gumana yung passing light. Binago natin ang wiring ng busina. So ayan, nagputol ako nito, tapos nagdagdag ako nitong pula. Ayan. So positive na siya. Ayan o. Ayan. Okay na yung passing light niya. Goods na. So siyan niya okay na din. So ang gagawin natin ay yung ilaw na lang sa headlight lalagyan natin mamaya. Tapos yung mga passing light, kakabit din siya ng passing light kasi wala yung iba. Tulad nito. Ayan. Sa likod wala. Oh. Kabila naman. So, ang nakabitan natin ng negative is galing passing light. Oh. So, babaguhin natin ito. Babody ground natin ito. Ito yan. Yan. Buti na check natin. Okay, tatanggalin natin para sure. Para makita nyo. Oh, goods na. Wala na. Oh. So, ibabody ground lang natin to. Ayan o. Oh. Hindi kasi pwede mag-body ground dito sa knuckle bearing kasi hindi naman to 100% na negative. Kaya kailangan natin tulay dito kahit dito lang sa ilalim. Okay, goods na.
Laser tayo, kabit, ilaw, tapos maghanap pa tayo ng welding rod. Kasi yung kanyang slip nut, bitaw. Okay. Condition lahat, balik alindog. Okay, let's go. Ayan mga paps, yung ginawa natin, tapos na. Goods na siya. So, ipakita ko lang sa inyo yung reflex ko lang yung mga ginawa natin. Ayan, mini driving light. Ang bagong mini driving light. High and low. Tapos nag-additional tayo ng passing light. Yan. May passing light yan mga paps. Ayan o. Ayan. Ayan. Tapos flasher tayo. Ayan, flasher. Gumagana. Nagpalit tayo sa likod. Ayan. Kabila naman. Ayan, goods na. Sa likod. Okay na rin. So, taillight tayo, taillight. Taillight tayo. So, wala na nga pala itong bumbilya kasi wala na yung lagayan ng bumbilya. Housing na lang natira pero walang plastic. Walang kabitan. Plastic na lang natira. Ayan. Taillight tayo. Ayan. So, stoplight. Brake switch. Nagpalit din tayo ng brake switch. Ayan, bagong brake switch. Check natin. Yung goods na. Yun o. Pag nagpreno kayo, umiilaw na siya. Tapos, ang welding naman natin, to, tambutso na to. Yung nagsapi tayo dyan, taklob. Tapos may mga butas pa yan dyan. Ayan. Tapos, welding tayo ng apakan. Ayan. Malabo. Ayan, ang apakan na yan. Welding din natin yan. Tapos, itong kickstart. Nagdugtong tayo niya kasi lubog na, hindi na makita, nakatago na sa crankcase. So nagwelding tayo ng 1 inch, tapos niyakapan natin ng bagong kickstart. Yung nga lang ay napadlos kasi hindi natin magaya yung ngipin talaga ng original. Kaya nung pagkasalpak natin, sabay inispatan lang natin. Madali naman tanggalin, gagrinder lang dito sa ibabaw. Tapos nagwelding din tayo dito sa likod, ay sa may cambio. Naglagay tayo ng washer. Ito. Yan, malabo. May washer. Kasi nalalaglag na siya. Ngayon, okay na siya. Tapos, yung sa busina niya, kasi naglagay tayo ng passing light. Binago natin ng wiring. So, ang sa busina kasi ang gumagana sa switch is negative. Pinalitan natin yan. Ginawa natin positive kasi para gumana yung ating passing light. Ito. Yan. Para gumana yan. Ngayon, try natin paandarin. So, ready to pick up na ito ngayon. Na-change oil na rin ito mga paps. Ayan. Yung susi nga pala, hininang natin to. Nasira to eh. Ayan, goods na. Hininang natin sa loob. Ayan. Ayan, goods na mga paps. Tahimik na. Nung dumating to dito, maingay. Tahimik na, goods na. Sabo ang aking camera. Buwan ng langis. Ayan. Kailawin natin lahat. So, ayan. Ayan, aking helper. Mga utol. Mga kapatid ko yan. So, next naman nililinis nila itong kabila. Yung sobrang dumi ng panggilid. Pinarwas nila yan. Tindi. Sobrang dumi. Ay, na-assemble nila yung panggilid. Yung drive piece, yung pulley. Ayan. Yan mga paps. Yan mga paps, shout out sa lahat. Sa mga paggawa dito lang sa Barangay Bigo Central sa Narciso, Quezon. Thank you mga paps. God bless you.